Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na naman may malupit na naman po tayong balitang ihahatid. Alam niyo po kung meron mang isang bagay na sobrang nalaman natin sa hearing na ginawa sa Senado ay eto pong confession ng kernel na ito. Naku po, grabe ho. Alam nyo, tila iniiwasan to ng mainstream media. Pansinin nyo ho pansinin nyo kasi puro ang balita tungkol sa pag-amin ni Pangulong Duterte na merong death squad. Alam mo yon kung ano-anong binabalita, pero ito mukhang talagang alam niyo yon, iniiwasang ibalita. Dito mga kababayan, booking na booking po itong mga walang yang congressman na ito. Panoorin po natin itong itong confession ng isang kernel. Ang lupit ho nito mga kababayan, pakingge. O panoorin natin. Pasok. O. Yes, Your Honor. Right. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23. Kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our... Yan, alam mo mga kababayan, dito pala makikita mo na yung values nitong tao na to. 'Di ba? Umuwi sa bahay sa asawa sinabi. Hindi, kasi marami sa atin ng mga ulul, lalo na yung mga, hindi naman lahat ibang pulis lang. O kaya yung mga ibang politiko. Pag may problema sa trabaho, hindi uuwi sa asawa, 'di ba? Sa kabit uuwi at doon sasabihin ng problema. Doon magpapalambing. Animal di ba? Dito, sabi nga niya, nung pag-uwi niya, talagang sa asawa niya sinabi. Palakpakan natin si Mama Pulis. Diyan pa lang, may values tong mama na to. normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. Alam mo, naiiyak din ako. Promise, nung pinakikinggan ko ito. Grabe ho kasi after this, yari ho siya. Sigurado ako, yari ho siya dun sa kanyang boss. Yung boss pa naman niya, naku, bata pa naman ni Tambi ang boss nito. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gyapon ta o maging casualty tayo. Gipasabot nako sa iya I have to explain to her kailangan
naay mo barog sa kamatuoran, there must be someone to rise up to the occasion. Ngayon pa lang, sir. Saludo na po ako sa inyo. Iba po kayo, sir. Maniwala. Kayo ang dapat na susunod na PNP chief. Grabe ho kayo. Yung pagiging martir ninyo, kakaiba. As in, kayo ang tunay na bayani. Kayo ang talagang masasabi nating bayani. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. Grabe. Hallelujah. But this time, I have to say this. I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. Good. Sige. David, Yes, Your Honor. sige, also submit a copy to us. Sige, Yes, Your sige. Honor. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit lang, Your Honor. Huwag mo nang pigilan. Ito naman si Coco Pimentel eh. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. Yes, sir. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, third level officer, presently assigned a personal holding administrative unit, Camp Crame, Quezon City, after duly sworn to, under oath and in accordance with law, to hereby depose and states that I've been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended said joint hearing in the House of Representatives. Nako, yan na po. Patay tayo dyan. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. Pinatawag ni Dan Fernandez, Kong. Tapos sasabihin ninyo, wala kayong script, Kong. Pinatawag mo daw to, Kong. Nakuyari ka. I went out of the room with the security personnel. Okay? When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa, and Captain Anoba, who was wearing a PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, Nako, ayan na. sat Mm. far Mm. end of the chair on the right. Nako po, patay tayo dyan.
One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Mm. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Kita nyo, doon sa papel daw, may paragraph doon na kung ano yung sasabihin niya. Anong importante o dito? So, doon sa papel na yun, siguro madaming paragraph doon. Ito yung part niya. Nagigets nyo? So, walang yan. Meron talagang script. Pambihira kayo. Ay, nako. Ibig sabihin, sino pa kaya yung mga pinatawag doon at pinabasa nung itong script mo, ito sa'yo. Diba? Pambihira ka talaga, Dan Fernandez, Grabe, no? Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Iko-confirm niya lang. Yun lang isasabihin niya. Alam mo kung ibang pulis to, ay, ko-confirm ko lang. Oo lang naman ako pag tinanong ako. Yes, sir. Ganun ka agad di ba? Yes. Kong Dan told me to read the said affidavit. Okay. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Ayaw ibigay kasi gusto on the spot na baka magkaroon siya ng kopya. May pakalat. Naku po talaga nga naman, Kong Dan. Ay, nako. Ikaw talaga, Kong Dan. Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why So, dito, kita mo, kasama si Colonel Garma. Yung babae, kasama po siya doon sa nagsasabing, hindi, si ano lang kayang magsabi niyan. Si ito. Nagturo siya kung sino ngayon yung magsasabi ng kasinungalingan. Diba? Tinuro ni Garma. So, ibig sabihin po, parte ho si Garma dyan sa circus na nangyayari sa Quadcom. Ay, sino pang maniniwala sa inyo mga animal kayo dyan? Diba? Eto na. May tumayo na. At nanindigan, sabi niya nga, etong pagtayo niya ito, hindi ko ito kasi nungalingan. Alam niyo kung bakit to? Mapapahamak ko siya sa boss niya. Sigurado ko bukas na bukas din. O ngayon, kinabukasan ng hearing, sigurado kung yari ito dun sa boss niya. Sigurado kung sibak ito or di kaya, tingnan niyo ha, maglalabasan ng kaso nito. Sasabihin, kasi alam mo mga pulis, normal na sa kanila yung nadidemanda dahil nga, meron nga akong kilalang pulis nademanda dahil dyan sa investigasyon na nagaganap dyan dahil sa kung ano-anong sinasabi na wala naman silang kinalaman. Talagang na politika lang ho sila. Paano pa itong tao na ito? Naku po, maniwala ho kayo sa akin. Kaya imposibleng nagsisinungaling siya dito. It is far for impossibility. Pa-English ka pang animal ka. Totoo naman kasi grabe ho, hindi ho biro ito. Ang nakataya ho dito, buhay niya at yung kanyang karir. At syempre pag yung karir niya, ang nakataya dyan, pagkain ng kanyang pamilya. Yan ho ang niriris ng mama na to. me. I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Grabe, pumalag siya. Sabi niya, hindi ko ito ko-confirm. Kaya tumahimik sila. Ito, hirit ni Kong Dan ha. Tingnan mo, pambira ka Kong Dan. No? Allegedly ha, pero kadiri ka, Brad. Sorry ha. Na-interview pa man din kita dati, pero ganito pala prinsipyo ng buhay mo. Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Nako, naging ano pa pala ito?
ano to, BJMP pa. So, ibig sabihin, alam niya yung estado ng nakukulong. Nako po, iba ka talaga, sir. Hanga ako sa'yo. Hindi ka takot makulong. Kahit alam mo na ang estado ng mga nakukulong. 'Di ba? Sabi niya dito, hindi pa ako pulis niyan eh. Ano nga aminin ko dyan sa DDS na yan? So, pinapaamin sa kanya na may DDS. Ang bira kayo. O, kaya na lang nagagalit si Pangulong Duterte sa inyo eh. Kami nga ho yung DDS. Ano ba? Tayo Duterte supporter. Ba't ba kayo naghahanap pa ng ibang DDS? Kami na ho yun. Kami, sino ba dito DDS? Ilagay nyo dyan. Ako, DDS din ako eh. Oh. Hindi, alam mo, ito, walang biro ito Nung pinapanood ko yung hearing, sabi ko, I am so proud that I am a DDS. I am so proud I am a DDS. Kasi we have a strong leader na may sabihin ko sana, bayag eh, pero hindi totoo eh. Grabe ho ang naku, talaga ni Pangulong Duterte. Grabe ho. As in, sige na, ako na may kasalanan sa lahat. Huwag nyo nang idamay ito mga pulis, pauwiin nyo na ito. Ako na may kasalanan. Diba? Inamin niya na kahit di niya kasalanan eh. Kahit walang DDS, pinaglaruan niya na si Ontiveros para lang sabihin na ako na sisihin nyo, ako na sampahan nyo ng kaso. Huwag na ho itong mga pulis dito. Kaya nga ito, pinipilit na paaminin na may DDS o yung tinatawag na Davao Death Squad. Yan ho ang kanilang script eh. May pinapatay si Duterte, may inutos na ipapatay si Duterte, may reward money at merong DDS yung Davao Death Squad. Ito, sinasabi na niya, pinipilit siya. After some time, Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, Na. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Bishop Bayani, Congressman Bishop. Bishop ka pa man din. Una, kasalanan mo dito, ayon sa kwento nitong mamang pulis na ito, sabi niya, naandun ka lang habang nangyayari itong tinatawag nga ni Pangulong Duterte perjury, di ba? Habang nangyayari itong katarantaduhan na ito, naandun ka, you are witnessing it. And you do not only agree sa mga nangyayari, pero kayo po mismo ay nagkukumbinse dito na sundin yung script. At by saying, uy, pwede ka pang maging general. May 4 years ka pa, pwede ka pang maging chief. Pwede ka pang maging mataas na ano. Hindi ko alam kung general ba ang RD. Parang ganun. 'Di ba? Mga regional director. Pwede ka pa talagang maging general. Yan ang grabe. Dinaig mo pa yung demonyo. Hindi. Sorry pero alala nyo yung demonyo? Di ba yung demonyo bumubulong-bulong yun eh. Uy, masarap yan pagkain na yan. Kaya di mo yung apple na yan. Hindi pala apple yun. Di bang prutas yun? Kaya di ba to? Dinaig mo pa yung demonyo din na nagtetem kay Jesus na sinabi niyang Mayon ka dyan. Iking sa'yo ang mundo na to. Iligtas ka ng Panginoon. Alam mo, Bishop, confess. Hindi, totoo. How come naging pastor ka? Ganyan ang mo, hindi mo ba kayo nahihiya? I rebuke you as a brother in Christ. Hindi mo ba kayo nahihiya? Ayan sinasabi na ho ng isang pulis, kinumbinsin nyo pa siya na sumakay sa script ninyo at pwede pa siyang maging general. You are being part of these lies. How dare you? Talay. Okay na eh. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. Yun. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Grabe, ang lupit mo, sir.
Sino sa atin ang kaya yung ganito? Alam mo sir, hanga ako sa'yo. Hanga talaga ako sa inyo. Ibang level lang nyo, ang pagiging honest ninyo sa buhay. Alam mo yung mga katulad mo ang pag-asa ng bayan na to. Yung mga katulad mo ang dapat maging general. VP Sara Duterte, kung kayo ang susunod na Pangulo, kung kayo magiging susunod na Pangulo, ilagay nyo ito sa posisyon. Hindi ho dahil sa bayad utang, pero this is the kind of generals or this is the kind of police na we need in our country. Honest to goodness. Alam mo yun, the temptation is so hard. Diba? It's not easy. Tumanggi ka, mamalagay sa alanganin ang pamilya mo, yung pagkain ng pamilya mo, malagay sa alanganin yung iyong karir. Hindi mo madali yan. Alam mo kung bakit? Pag ikaw na-suspend, pag ikaw natanggal, lahat ng pensyon mo tanggal. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, mawawala. Alam ko ho yan. Alam mo kung bakit? Marami nga po akong kilalang pulis. Yan po ang hinahabol nila. Yung malinis na record at mag-retire ng maganda para may pension sila na habang buhay na silang sumasahod through that pension. Yan po ang habol ng mga pulis eh. Di ba ho? Maging matuwid lang para dire-diretso yung kanilang pension. Pero pag ikaw na-suspend at natanggal sa serbisyo, kung ano man ang iyong pinagdaanan, siguradong wala kang ikabubuhay. Ang mangyayari sa'yo, magiging personal bodyguard ka lang ng mga ano dyan, ng mga politiko. Diba? Nakakalungkot pero that's the reality. Ganyan ang mga nangyayari dun sa mga nagre-retire at mga nadidismiss na pulis eh. Nagiging, hindi nare-retire, mga nadidismiss po pala, nasususpend o yung mga natatanggal talaga sa trabaho. Nagiging bodyguard lang ng mga politiko. Pero itong mama na to talagang pinanindigan niya yung kanyang prinsipyo. At ang nakakahiya, congressman pa ang nagkukumbinsi sa kanyang magsinungaling. The cordial conversation between us continued, and I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And Hinahanapan niya pa Nagtatry pa ng kunwari honest to si Congressman Abante by say imposibleng walang nangyaring patayan sa Mandaluyong nung chief of police ka doon. Imposibleng walang nangyaring patayan doon habang nakaupo si Duterte. Di ba parang talagang ito yung tinatawag na hindi lang nagtatanim ng kasinungalingan, talagang naghahanap pa. Di ba naguhukay pa siya. Oh, wala ba ditong nangyari na ganito, ganyan, ganyan. Tas yun lang ang i-highlight mo. we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. Oh, yan ha. Diba, tinatanong niya, may nag-reward ba sa'yo? Na ganito, ganito. Hindi, sabi niya, wala. Nakakakuha lang kami ng additional fund from the LG. Alam mo, eto matindi, mga kababayan. Naggaling siya sa Mandaluyong. Supposedly, ganyan sila ni Abalos, di ba? Pero, dito mga kababayan, nilaglag niya ang gobyernong pinagsisilbihan ni Abalos. Di ba? Pinanindigan niya yung prinsipyo niya. Kaya iba tong taon to. Hanga ako dito. Dapat talaga ito maging PNP chief eh. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time.
And I have Kita mo yung kasinungalingan, pipilitin siyang umamin na may DDS kahit di pa siya pulis. Pambihira, gago rin talaga no? Grabe talaga, oo. Ikaw talaga. no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice. Yun. Even without the reward Yun. or award. It is our moral obligation Yun. and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Parayuga? Mm. I politely told him I cannot comment on the case. Mm. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga. At hindi ko alam kung anong kinalaman niya. At may investigasyon din sa amin. Baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. Grabe, no? Ang talino nung abogado. Ang bira. Alam kasi nilang, kasi may paninindigan tong maman to. Eh nung tinanong itong pulis na ito, na doon sa abogadong nandun, bakit kaya ako pinili? Hindi na ho sumagot. Alam nila eh. Alam nilang may prinsipyo ito maman to, baka mapahamak pa sila eh. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? The time, Your Honor, I was insulted and it is very offensive. Grabe. And I think it is inappropriate for anyone to act like that. Meaning, you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I'll be corrupted to make that statement, Your Honor. Bakit? Just because that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor, Alam nyo, gusto ko itong mamit tong mama na to. Kung sino man na may kilala dito sa pulis na ito, gusto ko ho siyang mamit. Gusto ko lang ho siyang kamayan at saladuhan. Kasi grabe ho, iba ho itong maman to. Hindi ho madali ho ito. Mahirap po itong ginawa niya. Mapapahamak ang pamilya niya, ang karir niya. And yet, ginawa niya ho ito. Alam mo, kung ako lang talaga may katungkulan sa gobyerno, talagang gagawin ko itong mataas na ang posisyon. Grabe ho kasi, ang galing ho ng mama na to. Yung honesty niya, yung pressure, pressure ka ba naman ng congressman? Na alam mong bata ni ano? At alam mo yung boss mo pinili ng bata nung boss, yung
Di ba? Pinili nung bata ng boss nila. Imaginein mo ha. Di ba meron tayong meron akong bulong-bulungan na si PNP chief ay pumili sa kanya yung mismong boss nila nila kong Abante. 'Di ba? At saka ni Fernandez, mantakin mo nakaya mong palagan. Grabe saludo ako sir sa'yo. Saludo talaga ako sir. Sana ma-meet kita sa buhay na ito. At masaluduhang man lang kita, mapasalamatan kita. Alam mo yun? Hindi ko alam kung may present nila si Colonel Garman that time, Your Honor, na mag-aano nung second supplemental, ay yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, No. and uncalled for anybody. That time, I was wearing my uniform Yun. You're wearing your as uniform police officer. and you are being told to lie. Parang Am I correct? gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. So, Colonel Grijaldo, I would like to thank you for your courage. Ako din, sir. I'm sure Thank maraming you. police ngayon nanonood. Oo. And if you have observed, mabuti na nagsalita ka. Dahil if you have observed, the way they are treating policemen in the Quadcom, it's very hard. I feel them. I feel them. Because naging police din ako. Kapag sasabihan ka lang, answer yes or no. You can only answer yes or no. You're not allowed to explain yourself. So, para bang you are being deprived. You are being deprived of your right to explain yourself. Ang ganda na sinabi ni Bato dito. Kaya mga kababayan kong mga pulis, mga sir, mga ma'am, mga general, mga major, mga kernel, mga nasa baba, mga mga korporal, mga sana po ito maging halimbawa ho sa atin. As in, alam nyo, biglang tumaas yung tingin ko sa pulis nung nakita ko itong maman to. Sabi ko, may pag-asa kami, Lord. May pag-asa tong bayan namin. May pag-asa kami dahil nandito pa pala itong mga to. Hindi ho to talaga madali. Namaniwala ko kayo sa akin, napakahirap na ginawa at pinasok nitong maman to. Pero may nanindigan sa kanyang, hindi ko alam kung ito ba'y may takot sa Panginoon kaya nanindigan ito. Ito ba'y may anong prinsipyo meron tong mama na ito na yung conviction niya for the truth. 'Di ba? Ang antindi ho nun Kasi alam nyo, madaling maging honest kung walang pressure. Madaling maging matino at mabait kung walang pressure. Pero ito literal you're being pressured. Not just a reward. 'Di ba? Yung pressure niya, number 1. 'Di ba sinabi nung ni Abante, nako, pwede ka pang maging general. That's a reward pressure. No, 'di ba? Pangalawang pressure yung labanan mo yung boss mo. 'Di ba? Labanan mo yung mga boss ng bayan natin. That's a negative, yung pressure no, negative yun. Yari ka pag hindi, alam mo yun. So, meron ka ng temptasyon na maganda, kapalit, diyan sa iyong gagawin. At at the same time, mapapahama ka naman kung hindi mo ginawa. Dalawa yung binigay na pagsubok sa iyo ng Panginoon, pero and yet, nanindigan ka, you stood your ground. Sir, hanga talaga ako sa inyo. You're the best. Senator Bato, in the future, sana, kung ano man, Senator Bato, yung mga malalapit kay BP Sara Duterte, pag si BP Sara naging presidente, sir, ilapit nyo ito. Ito ang kailangan ng bayan natin. Hindi, ito hear me out. Hindi bayad utang Ito, what we need is honest policemen, honest leaders sa bansa natin. Alam mo na, ikwento ko nga sa aking post sa Facebook simpleng bagay lang yung AirPods ko nawawala. 2 araw ko na hinahanap since dumating po ako ng Japan. Sa lahat ng restaurant, mantakin mo, ginagawa ko lang ditong maghanap do AirPods kasi hindi ako mapakali. Alam mo yun? Una, kabibili ko lang din nun last year. AirPods Pro yun. Di ba?
So, hinahanap ko talaga. Hindi ko makita pero lumalabas doon sa Find My iPhone sa may area ko, yung sa station na pinag-i-stayan ko. Alam mo, ilang beses ko hinanap, ilang beses ko tinanong sa reception. Until the second day, tinanong ko uli sa reception ng hotel kasi nandun lang sa area na pinag-i-stayan ko. Tapos sabi niya, go to the police station. Sabi ko, bakit ako pupunta sa police station? Di ba? Bakit ako pupunta dun? Alam niyo kung... So, sige na, para lang. So, pumunta ako dun sa police station. Tinanong ko kung meron bang nag-surrender ng AirPods. Gumagamit nga lang ako ng Google Translate eh. Ang hirap ng communication. Alam mo, lo and behold, it was there. Someone surrender it. Alam mo yun? May nag-surrender. Mantak, dalawang honesty dito eh. Number 1, AirPods Pro yun. Bakit ka pupunta doon? Pag napulot mo yun, pupunta ka pa ng police station para ihatid doon. Meron pang pinirmahan, na dami-dami pang pinirmahan. Di ba? Tapos, alam mo yun, mag-aksaya ka ng oras. Mga kababayan sa Japan, time is precious. Yung mga ano dito, mabilisan ng galaw. Kaya nga may mga restaurant na nakatayo ka lang eh. Mabilisan dito. So to spend time, go there, sign, and para paibigay yun, abala sa kanila yun. And yet, because of their honesty, and yet because of their integrity, na hindi akin to, isosoli ko to. Sinoli. Second, honesty, yung pulis. Kung yung pulis yun, pambihira. Baka pinakinabangan na ng pulis yun. Diba? Kung sa Pilipinas, hindi naman siya pero kung sa Pilipinas nawala at sinorender yun, okay, sige, sosoli na lang namin to. Ganon wala nang papipirman Hindi, sosoli na. Kami nang bahala dito, sosoli na. Hahanapin namin yung may-ari, di ba? Kasi AirPods Pro yun, Brad. Oh. Di ba? Ano nangyari? As in, nandun, tinanong ako, what's the color? Pero mabait sila, as in mabait. Ganun. Sabi ko, what's the color? White. Is there any cover? Yes, black. Sabi ko, alam mo? Sabi niya, okay. Kinuha niya. Oh. Tapos, pinatunog ko dun sa Find My iPhone, tumunog. Nakita niya. Tuwan-tuwa siya. As in, tuwan-tuwa siya na someone kinuha. Sobrang nagpasalamat ako. Sinabi ko pa nga doon, this is why I love Japan. Sabi ko talaga doon sa Google Translate, because of your honesty. Thank you very much. Sabi ko talaga, alam nyo, kakaiba yung honesty nun. Why am I saying this? Kasi yan ang kulang sa Pilipinas, honesty. Yun yung kulang sa atin, integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Meaning, yung kahit walang nakatingin, kahit wala namang makakabuking sa'yo, makakalusot ka naman, yet, aaminin mo. Walang ganyan. Kulang na tayo sa ganyan. Lintik yung mga congressman natin. Mantakin mo You are a public servant, a public official. Supposedly, ikaw ang magbibigay ng magandang example. Ikaw magiging honest. But look at them. Diba? Look at them. Yung nag-convince dito kay Kernel. Mantakin mo. Aluking ka pa. Posible ka maging general. Tagal ka pa dyan sa PNP. Akong blaha sa iyo, Brad. Kung hindi ka maging general, bodyguard na lang kita. Baka sakay ka sa Mercedes-Benz ko. Diba? We need honest people in our country, mga kababayan. Hindi walang biro. Ngayon, maniwala ko kayo hindi lamang po yan sa ating kapulisan. Even in our work. Alam mo, marami sa atin hindi pa tapos ang trabaho, nag-aayos na ng gamit. Pag nanakaw din po yan ang oras ng opisina mo. Di ba? Wala pang alas 5, alas 4 pa lang, nakaimpake ka na. Tapos pag may dumadating na mga customer, binuburingutan mo na. Tinatarayan mo na, parang gusto mo na talagang umuwi. Di ba? Di ba? Huwag tayo maglokohan. Bakit? Nakasanayan na natin sa opisina. Uuwi ng bond paper. Pati pencil, pati ballpen. Di ba? Nakakaano Wala akong biro. Alam mo, kulang na tayo sa ganyan sa Pilipinas, yung honesty. Nung kahit walang nakatingin, hindi mo uuwi yung towel ng hotel. Dito pa naman sa hotel namin. Walang biro dito sa hotel. Sa Japan kasi honest to goodness talaga
Yung bibigyan ka lang ng ano, hindi ka magpapalinis ng kwarto mo, bibigyan ka lang ng towel. O, so marami, ang dami ko ng towel dito. Pwede ko na iuwi yung iba, hindi na mapapansin. Ganun eh. Meron pa nga counter sa mga station, nasa labas yung pagkain, tapos doon mo na rin babayaran, meron ka na lang i-scan. So pag hindi, pwede ka nang kumuha doon. 2, 3. Tapos ang bayaran mo lang, 2, hindi na mahalata yun. Di ba? Kasi nga, honest to goodness, iiga nga eh. Sa atin, gawin mo yan. Di ba? Anong halimbawa, anong simbolo ng katarantaduhan sa atin? Baha. Flood control project. Yan ang katarantaduhan sa Pilipinas. Hindi lang maliliit ang ninanakaw, billion. And, alam mo yun, talagang, ang masama pa, mga congressman pa, mga animal, di ba? Hindi kaya ba, mga kababayan, sobrang hanga ko dito sa mama na to. Sobrang hanga ko sa mama na ito na grabe ho talaga yung kanyang pagiging honest. Sana ho ay talagang tularan ho kayo ng ating ibang mga kapulisan. Sana tularan po kayo ng ibang mga public servant. Alam mo, pag ito tumakbo, maniwala ho kayo, isa ho ito sa ikakampanya ko ng lubusan. Walang kapalit. Ikakampanya ko ito. Itong talagang tunay na Pilipino. Kaya lalong-lalo na kapag ikaw itinuturuan na itong sasabihin mo, itong paragraph sasabihin mo, o dito, pwede ka ba dito? So, that's very inappropriate and it's very irregular for a lawmaker making an investigation in aid of legislation to make that kind of approach to a resource person na parang pinipilit na itong sabihin mo, iko-coach ka, ito, pwede ka ba dito? Grabe. Parang lumalabas na meron talaga silang preconceived na goal na kung anong dapat lang ma-hit dito, kaya ginaguide yung magiging statement mo. Am I correct? Correct. Yes, Your Honor. So ngayon, Mr. Chairman, kung nakikinig yun ang Philippine National Police, lalong-lalo na yung liderato ng Philippine National Police, I don't know what's his reaction with the statement of Grijaldo, because Colonel Grijaldo is just, I congratulate him for being so courageous enough to Yes. speak up for the truth. That's true. In behalf of all the policemen na parang winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Ay, kung nakikinig yun ang Chief PNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat dipinsahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag nyo ilitsun itong tao na ito. Tulungan mo Senator Bato, kausapin mo si PNP Chief. Kasi PNP Chief, pag ito kinasuhan ninyo ha, pag ito nilaglag ninyo, mahiya naman po kayo. At mga kapulisan ko, manindigan naman po kayo. Yung ibang mga general dyan, ipagtanggol nyo naman po ito pag ito kinasuhan at pinersecute ng PNP Chief nyo. Ipagtanggol nyo ito, ipaglaban nyo itong mama na ito. Kasi ang laking tulong na imaheng maipapakita nitong mama na ito sa buong PNP. Sigurado ako proud na proud yung mga tauhan nito at yung mga nasa ibabaw nito. Pero ewan ko lang yung PNP Chief kung magiging proud dito. Because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin sa inyo, ng nag-iimbestiga sa inyo. Yun lang ang nakikita ko, masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Thank you, Congratulations. And we'd like to thank you for standing up. Your time has also expired. But sige nga, the long and short of it, yung may maikling kwento, kasi hindi ko naman napanood buong May kwento Quadcom, na ulitin pa. Kayo ba ay tumistigo sa Quadcom din? Finally, nagsalita rin kayo ron? Yes, sir. We were already at the... Nag-affidavit ka doon? Nagsabit ka Wala sa... po kaming Wala ka inapidapit po just sa... So, ilang tanong lang ang sinagot mo doon? Ilang tanong? Tungkol saan? Anong The topic? last time that I was asked by Congressman Paduano, it's all about the operation sa Oron.
Your Honor. Oron? Sa Oron, One yes. particular operation. Yeah. Sa first appearance mo. Second appearance mo. anong Your topic? Honor, the first appearance on September 27, it's all about about EGK that time, Your Honor. Sige, basta wala kang affidavit, so makikita No, Your na Honor. natin. Okay, so my colleagues, no, the President is getting tired. So kung may Sinigway ka agad nito. Oh. Grabe naman to, sir. Huwag naman sanang gano'n. Sana. Senador lang ako. Hindi, alam mo, kung ako lang senador, ididiin ko pa ito ng todo. Ididiin ko pa ito talaga. Alam mo, yung topic ha, ididiin ko pa na bakit ginaganito ito ng mga mambabatas? Di ba? Sana. Hindi, ako lang ha. Kasi etong isang malaking revelasyon na ngayon lang natin narinig na talagang literal, scripted ang lahat nangyayari sa Quadcom. That's the biggest lies na nangyayari ho sa bayan natin ngayon. Etong kasinungalingan ng Quadcom. Sana pinagdiinan pa natin at pinarealize pa natin sa lahat ng taong bayan na napakasinungaling nitong mga congressman na ito. meron tayong questions for the address to the former President, tanungin na lang natin. Sir, okay ka lang, sir? Sir, I'm good until 4 o'clock. Yeah, I know. 5 na, sir. 5 na. Totoo, sir. 4 a.m. 4 a.m. He's referring to 4 Hindi ako a.m. nagpapatawa. Yes, I know that, Mr. President. Mr. Chairman, Okay, so- just to clarify, and I hope I didn't miss anything. When Colonel Grijaldo made mention about him being asked to lie and being asked to be influenced by a legislator, he is by himself, Mr. President. Can you answer the There's question? no one in the room who can actually... Witness. Sino daw naka-witness ng exchange Is na there yun? anyone, sir? At present the time, the two lawyers of Colonel Garma, there were Patawag nyo, ayan. right side of at the back that time, Your Honor, because it was discussed in the table on this place, and it was shown to them also. It can be seen by the two lawyers, because we are only 5 in the room, Your Honor. And seen and heard Yes, Your Honor. the words that you uttered a while ago. Just because one of the lawyer reacted when I refused to confirm the statement, because the holdings of this paper, Your Honor, like this, it was on the second page, and I've seen some notes or names, and my name was indicated in that statement. So when I rejected, or I don't want to say rejected, parang nag-explain na ako na hindi ko kayang i-confirm yung statement na yun. And what was the Sabi niya, reaction again? kaya- The reaction of the lawyer said, Hindi na rin sila umimik, Your Honor. Kasi yun lang naman gusto nila na mag-collaborate do sa statement na pinabit ni Colonel Garma. thank you, Mr. Okay, Chair. so can we now entertain questions directed to the Sandali, former pambira. President? Nagmamadali ito si Coco Pimentel eh. Your Honor, may I make a manifestation? The manifestation is, can we ask for the two lawyers to be here on the next hearing? Bagay sa akin, ano? Pwede na bang maging senador? Your Honor, Mr. President, Your Honor, Your Chairman, can we call for the two lawyers of the one who witnessed the incident that happened with Colonel Aguinaldo? Can we ask for them so that we can confirm what Aguinaldo just said? Yes, Your Honor. Gago! Tatakbo na nga ako. Ito naman si Mark, ang kapal na mukha, tumakbo eh. Takbo na rin ako. Hindi, biro lang Mark ha. Binibiro lang kita ha. Ano, sir? You're right. Wait a minute. Yes, There's Mr. sir. President raising his hand. Yes, sir. Thank you for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? Who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo ano ang ginawa nung ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime.
Tingnan mo sa revised penal code. Sovereign. Sige po, I think you already stated it, Colonel Grijaldo. Grabe, no? Tinuturoan pa niya si, si Coco Pimentel. Hindi. Hindi naman sa kasi dinidini Pangulong Duterte na that's a crime. Nasagot na po niya, Mr. President. Yes, nasagot niya na, pero pwede bang i-include natin sa kasi dapat gagawa ng report yan, 'di ba? After hearing, meron niyang parang isa-suggest na kasuhan si ganito. Sana isama sa report yun, nakasuhan yung 2 congressman na yun. Testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions Di pa for tapos the... Ito naman Mr. mamadali President, ka Mr. eh. Chair, I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Under the revised penal code, yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, sovereign of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige sir, because we are operating under time constraint. Grabe, nagmamadali talaga to si Coco Pimentel. Sabi niya, madadali itong mga friendship natin eh. Hindi. Wag naman ganun. Ikaw naman banat ba binabalanse lang niya. Ikaw naman, binabalanse lang. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito po isang bagay na nakakalungkot sa ating bayan, di ba? Talagang mga congressman pa ang gagawa ng ganyan. Di ba? As in, so, sa madaling salita, it is really true. Yung matagal nang sinasabi nating lahat na yung Quadcom is a scripted hearing so that maidiin ho ang mga Duterte, Senator Bato, si Senator Go, at lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte ay maidiin at makasuhan. At lalo na ho na masira ang imahe ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Siyempre, pag nasira ang imahe ng mga Duterte, masisira ang imahe ni VP Sara Duterte. At pag nasira ho yun, mamamayagpag sa yung kanilang boss. Yun ang akala nila. Mananalo na yung kanilang boss. Sa tingin nila yun pero ako, I don't think so. Kahit anong gawin yung kasinungalingan, alam nyo, ang sinungaling, you can conceal it for a certain time. Ang mga katarantaduhan, you can conceal it in a certain time. And this is the truth. Why? The Bible says so. Di ba? Lahat ng mga kasinungalingan, yes, matatago mo yan, pero it will be revealed someday. And this is the day that the Lord has made. Hindi totoo. This is the day that the Lord has made. He revealed etong baho. Nakakaya. Bishop pa man din. Nakakaya talaga. Di ba? Ang baho nitong Quadcom na ito. Ito na, lumalabas na lahat ng pinagsasabi nila. At ilan pa kaya dyan ang tinuruan nila ng script? Garma, Paganyan ka na lang ba? Ito pang yung Espinido. Hindi mo ba pa tatayuan nito mga kasama ninyo? Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, alam mo, ang ganda talaga ng meron talagang sinabi pa sa Biblia, it's not those na hear the word or read the word or memorize the word of God. It is yung mga sumusunod. Hindi lang yung memorize yung word. Don't ever forget. Ito lang mga kababayan, don't ever forget. When Jesus was having a fasting for 40 days, he was tempted by Satan. And Satan
use the Word of God to tempt Jesus Christ. What do I mean? Hindi ho porket memorize ang salita ng Diyos o di kaya may pastor o di kaya may bishop na pangalan o titulo, maayos na. Hindi po lahat na may hawak ng Biblia ay maayos na. Yung iba ginagawa lang yung unan. Di ba? So, it's the doers of the Word of God. Kaya nga nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot po na ganito ang ating bayan. Hindi, ito lang mga kababayan. This is a wake-up call to all of us. Not just to certain Bishop Abante. This is a wake-up call to all of us. We are the only Christian nation in Southeast Asia. But look at our country. Country full of corruption. Country na grabe walang honesty. Country na walang integrity. Diba? Ganun ho ang ating bayan. Akala ko ba Christian, follower of Christ tayo? Hindi eh. We just claim to be. Pero the reality, we are not doers. You know, sometimes why people are disappointed with Christians, it is because hindi naman sumusunod. Iba yung sinasabi sa ginagawa. And this is an example of it. Mantakin mo isang bishop claiming to be, alam mo yung follower of God, tapos ganyan. Nakakalungkot, mga kababayan. Nakakalungkot. This is where our country is headed. Diba? Na puro politiko, politics ang inaatupag instead of yung tulungan ng ating mga kababayan. Instead na alam mo yun, pagsilbihan talaga, panindigan, magkaroon ng integrity sa mga ano. Ay, hindi, kasi the main goal here is diin si Duterte. So they would do everything, every lies, ibabato nila kay Duterte para masira ang ating bayan. Ay, nako. This is so frustrating, pero I really thank God na may mga ganito pa po tayong mga sana maging general, di ba? May mga ganito pa po tayong kernel. May mga ganito pa po tayong mga pulis. And this, I want also to encourage other policemen, other officials of the PNP. Mga sir, mga ma'am, it's time for you to stand up. Stand up for the truth. Huwag kayong magpapagamit. Huwag po kayong hahayaan ninyo na gamitin kayo ng mga politiko. Tandaan ninyo mga sir, 6 na taon lang po yan. After that, baka saan na kayong pulutin. Kaya mas mabuti pang tayuan nyo na lang yung katotohanan. Tayuan nyo na lang yung tama. Doon lang tayo sa tama. We're not asking you to be loyal to the Duterte. No. We are asking you to be loyal to the law. Loyal to the truth. That's it. Yeah? Tayuan nyo lang yan. Panindigan nyo yun, katotohanan. Wag na tayo maging Duterte ka ba, Marcos ka ba, ganito ka ba, ganito ka. Hindi. Just stand on the truth. Do your job. Ika nga. Tulad nitong mama na to. Ginawa niya yung trabaho niya. 'Di ba? As a policeman in uniform, as a police officer, 'di ba? Sabi niya nga, ganito ang suot ko, binastos ako. Para ako na insulto. 'Di ba? Ganon din sana maramdaman ninyong mga pulis. Pinaghirapan nyo yung uniforme nyo na yan. Tapos bababuyin lang kayo ng mga politiko. Di ba? Sana ho ay manindigan tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.